Sa isang tahimik na tanghali sa Senado, biglang umingay ang mga balita nang ilabas ang umano'y salaysay ni Orly Guteza, isang lalaking dating konektado sa mga proyekto ng gobyerno. Ipinakilala siya ni Senator Rodante Marcoleta bilang testigong may dalang mabigat na pahayag. Sinasabing may mga maletang puno ng pera na ipinapadala sa ilang matataas na opisyal. Ngunit sa gitna ng mga controversial na paratang, isang malaking isyo ang sumabog. Ang kanyang sinumpaang salaysay ay may peking perman ng notaryo publiko. Ayon sa mga ulat, ang affidavit na dala ni Guteza ay naglalaman ng perma ng isang notary public na kinikilalang si Attorney Petchi Rose Esperda. Subalit nang ito ay siyasatin, lumabas na hindi pala si Esperda ang lumagda o nagsagawa ng notarization sa dokumento. Mismong si Attorney Esperda ang nagsabi na wala siyang kaugnayan sa dokumentong iyon at hindi niya kailanman nakita o pinirmahan ang sinasabing salaysay ni Guteza. Ibig sabihin, ang ginamit na perma ay peke, isang krimeng malinaw na nakasaad sa batas bilang falsification of public documents. Nabulabog ang Senado. Ang dokumentong ginamit bilang batayan ng testimonya ay biglang nawala ng kredibilidad. Kung peke ang perma ng notaryo, totoo pa kaya ang laman ng salaysay? At kung totoo man ang mga alegasyon ni Guteza, paano ito mapapatunayan kung ang mismong dokumento ay may bahid ng pandaraya? Ayon sa mga legal expert, may malinaw na pananagutan sa ganitong kaso. Ang sino mang gumawa, gumamit o sadyang nagsumite ng huwad na dokumento ay maaaring managot sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code. Kung si Guteza mismo ang may alam na peke ang perma, ngunit itinuloy pa rin ang pagbasa ng dokumento, maaari siyang kasuhan ng falsification or perjury. Kung may ibang taong gumawa ng dokumento at ginamit lamang ang pangalan niya, siya man ay dapat managot sa batas. Ngunit ang tanong ng marami, kasali ba rito si Senator Marcoleta? Siya ang nagpakilala kay Guteza sa Senado. Siya rin ang nagsabing dapat pakinggan ng publiko ang sinumpaang salaysay ng testigo. Sa mga unang araw ng investigasyon, ilang mamamahayag ang nagtatanong kung ang dokumento ay peke. May pananagutan ba ang senador na nagdala nito sa Senado? Sa mga lumabas na pahayag, sinabi ng ilang opisyal mula sa Department of Justice na wala pang sapat na ebidensyang mag-uugnay kay Senator Marcoleta sa mismong paggawa ng peking dokumento. Hindi sapat na siya ang nagpakilala sa testigo. Kailangang patunayan na alam niya ang pagkakapeke ng notaryo bago niya ito iharap. Hanggat walang ganitong ebidensya, mananatili itong usaping dapat alamin ng investigasyon. Ngunit malinaw, kung mapapatunayang may sinadyang pagkasangkot, halimbawa, kung pinayuhan, pinondohan, o alam ng isang opisyal na peke ang dokumento, ngunit ginamit pa rin ito sa publiko, maaaring may administrative o criminal liability. Kasama rito ang mga parusang gaya ng pagkakakulong, disqualification sa public office at pagkasira ng reputasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang tanong ang lumilitaw. Sino talaga ang gumawa ng peking notaryo? Sino ang nagbigay ng dokumento kay Guteza? At sino ang nagpasok nito sa Senado? Ang mga tanong na ito ay patuloy na binubusisi ng mga abogado, ng mga taga-DOJ at ng Senado mismo. Samantala, nananatiling tahimik si Guteza sa ilang bahagi ng proseso. Ayon sa ilang ulat, hindi na siya sumipot sa mga panibagong pagdinig sa Department of Justice, dahilan upang mas lumakas ang duda ng publiko. Kung wala siyang tinatago, bakit siya umiwas? O baka naman, may ibang taong mas makapangyarihan ang nasa likod sa lahat. Sa ngayon, malinaw lamang ang isang bagay, ang paggamit ng peking perma ng notaryo ay hindi simpleng pagkakamali. Isa itong seryosong krimen na nagpapahina sa integridad ng mga opisyal na dokumento. Mga dokumentong dapat sana ay sandigan ng katotohanan.
Kapag pinapayagan ang ganitong pandaraya, nawawala ang tiwala ng mga tao sa hustisya. Kaya't habang patuloy ang investigasyon, nananawagan ang mga mamamayan ng masusing pagbusisi at patas na proseso. Kung sino man ang gumawa ng peking dokumento, testigo man, abogado o opisyal ng gobyerno, dapat managot sa batas. At kung mapatunayang may pagkukulang si Senator Marcoleta o sino mang kasama sa pagdadala ng dokumento, dapat ding harapin ang nararapat na pananagutan. Ang kasong ito ay paalala sa lahat. Ang pirma ng notaryo ay hindi simpleng tinta sa papel. Isa itong simbolo ng katotohanan at kredibilidad. Kapag ito ay pineke, sinisira hindi lang ang dokumento kundi pati ang tiwala ng sambayanan. Sa huli, ang usaping ito ay higit pa sa politika. Ito ay laban para sa katotohanan. At gaya ng lagi nating sinasabi, ang katotohanan, gaano man itago, ay lilitaw at lilitaw din sa dulo.